Papakan natin ng Panginoon. Praise God. Okay. Don't give up. Repeat after me. Don't give up. Three times. Don't give up. Don't give up. Don't give up. Okay? So, alam po ninyo, every year, according to studies, meron daw mga gift cards na 10 to 20% ay hindi kinukuha ng mga may-ari. Kumbaga, yung mga gift cards sila, itong mga credit cards, merong mga gift po yan. So, hindi kinukuha ng mga may-ari. So, taon-taon, it amounts to billions of dollars. Sa Amerika to, ha? Pag pinagsama-sama daw yun, yung mga hindi kinukuha, na entitled naman ba, may card ako, limbawa, may card ako na sa BDO or sa Metrobank, and then may mga gift po yun, hindi ko kukunin. Parang taken for granted. So pag pinagsama-sama daw yon, it will amount to billions in the USA alone. So ano ibig sabihin nito? Kung gagawin po natin sa spiritual na larangan, meron tayong mga pagpapala na nakapangalan sa atin, pero hindi natin kinukuha, hindi natin hindi natin tinatamasa kasi hindi natin hinihingi sa Panginoon. Halimbawa, naka-receive na ba kayo ng registered mail? Alam niyo kung ano yung registered mail? Yung bang may dumating sa iyo na mail na isang piraso, isang card, nakalagay doon yung pangalan mo at nakalagay doon, meron kang package. Ngayon, sa'yo yun, may nagpadala sa'yo. Bago mo kumukuha yung package na yon, pumunta ka doon sa post office, dala-dala mo yung registered mail na yon na nakapangalan sa'yo. Alam po ninyo, marami daw mga packages taon-taon sa post office na naibabalik doon sa sender. Kasi up to 60 days lang yan. Kapag ka within 60 days, hindi mo raw kinuha, return to sender yan. Marami daw ganun. So ano ibig sabihin yan? Sa spiritual na bagay, may mga blessings si Lord na para sa atin pero hindi natin kinukuha. Or we easily give up sa pananalangin. Kasi nga, ang sabi sa James chapter 4 verse 2, you do not have because you do not ask. Wala kayo kasi hindi kayo humihingi. At kapag humihingi kayo, hindi kayo tumatanggap. Bakit? Kasi mali ang motibo nyo. Basahin po ninyo mamaya, tandaan ninyo yung verse, James chapter 4 verse 2. So, ano ba ang purpose nitong don't give up na to na chapter, Luke 18:1-8. Tingnan po natin. This is the purpose of the parable, no? Nakalagay po sa verse 1, yung purpose. Alam po niyo, sa lahat ng parabola, na mga 20 po yan, yung parabola ng Panginoon, ito lang yung parabola na ibinigay ni Lord sa unang verse pa lang, yung purpose ng parable. Yung ibang mga parables, aaralin mo mabuti para malaman mo ano ba ang purpose nito. Halimbawa, yung prodigal son. Hindi sinabi doon sa unang verse na sa prodigal son na ito ang layunin ng Diyos para dito. Pag-aaralan mo yung prodigal son, saka mo malalaman, ito pala yung purpose ng prodigal son. Kailangan matapos mo yung kwento. Pero ito po, nakalagay na agad doon sa verse 1 kung ano yung layunin ng parable. So, basahin nga natin sa NIV and NLT. They should always pray and not give up. Okay. Sa NASB, always pray and not to lose heart. Iba-ibang translation sa English ito. The Message, always pray and never quit. Sa New Century Version, always pray and never lose hope. Sa King James Version, always pray and not to faint. Pag sinabing faint, yung halos himatayin. Keep praying until the answer comes. Huwag ka daw titigil hanggat hindi dumarating yung sagot. Sa Living Bible, sa BBE, Basic Bible English, go on making prayer and not get tired. Sa Amplified Version, always pray and not to turn coward. Diba, huwag ka raw maduwag. Manalangin ka, tapangan mo. And then, keep on praying and never become discouraged. Sa Good News Translation. So, iba-iba pong translation sa English. Alam niyo, ganyan ako gumawa ng sermon. Binabasa ko sa iba-ibang translations para maintindihan ko ano ba yung ipipreach ko. And sa Tagalog naman, ito maganda. Iba't ibang salin sa Tagalog.
So, okay. Dapat magsipanalangin lagi at huwag mangang lupaypay. Ang dating Biblia, 1905. Yan ang pinakaunang translation sa Tagalog. Then, 1973, Magandang Balita Biblia. Dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Okay. Filipino Bible, 2009. Dapat silang manalangin lagi at huwag panghinaan ng loob. Okay. Ang Salita ng Diyos, 2015. Tingnan niyo ang evolution, ha. Laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Okay, ito na. 2018, ang Bible. Mag-pray lagi at huwag ma-discourage. Okay, nakita niyo yung iba-ibang mga translation, ano, mga kapatid. Okay, yan ang purpose ng parable. Bakit po? Kasi nga, merong isang byuda na humihingi ng hustisya doon sa isang masamang hukom. Alam niyo, noong unang panahon, walang karapatan ang mga babae na humingi ng hustisya doon sa mga hukom. Tanging lalaki lang. Tanging yung mga asawang lalaki. Kaya, kung walang byuda o walang asawang lalaki, kawawa yung mga babae. Wala silang hustisyang matatanggap. Pero itong byudang ito, ang lakas ng loob niya, let me use the term, ang kapal ng mukha na lumapit doon sa masamang hukom para humingi ng hustisya. Hindi siya pinapansin ng hukom. For a long time, hindi siya, the judge ignored her for a long time. So, tingnan po natin, ano ba yung mga dapat nating matutunan? The causes for persistent prayer. Ano ba yung mga dahilan para tayo ay maging porsigido sa ating pananalangin? Persistent, porsigido. Now, verse 1, nagkwento si Jesus ng parable sa mga disciples niya para turuan silang mag-pray lagi at huwag ma-discourage ang Bible. So makikita natin dito, it was commanded by the Lord. Okay? Ano yung commands? Mag-pray lagi at huwag ma-discourage. Commands yan eh. Naintindihan natin? Dalawang commands ni Lord, mag-pray lagi at huwag ma-discourage. Naintindihan natin. Now, we need courage in life's battles. Prayer gives us the strength and faith to go on in this battle of spiritual prayer. Kasi po sa Ephesians chapter 6 verse 12, ang sabi diyan, for our battle is not against flesh and blood, but against rulers, authorities, principalities, and spiritual forces in the heavenly realms. Ang pakikipaglaban natin dito sa lupa ay hindi sa laman at sa dugo. Ibig sabihin, hindi sa asawa mo, hindi sa kaaway mo, hindi sa kapitbahay mo. Ang pakikipag-away natin, pakikipaglaban, ay laban sa mga gawa ng demonyo. 4 na klase ng demonyo. Rulers, authorities, principalities, spiritual forces sa kalawakan. Heavenly realms. Yun ang sabi sa Efesos 6:12. Kaya ang sabi doon sa Efesos 6:18, pray for all the saints in all occasions with all kinds of prayers. Ibig sabihin, manalangin kayong lagi. Always pray. Manalangin kayong lagi para sa lahat ng mga mananampalataya, sa lahat ng kanilang pangangailangan, ng lahat ng klase ng pananalangin. So, hindi lang pala isang klase ng panalangin. Maraming klase ng panalangin. Base po sa Efesos 6, talatang 18. Okay, napakahalaga po yan. Kaya kung ikaw, hindi ka prayerful, kumbaga sa basketball o sa sports, talo ka na by default. Kasi natalo ka dahil hindi ka pumunta doon sa laban. Naintindihan po natin? Maliwanag ba mga kapatid? Now, there are 3 bad consequences of being prayerless. 3 yung mga maaaring mangyari kapag ikaw hindi ka mapanalanginin. Number 1, powerlessness. Wala kang power. Because a prayerless Christian is a powerless Christian. But a prayerful Christian is a powerful Christian. Naintindihan natin? You want to experience power in the Christian life? Isa lang dapat mong gawin. You pray. Because if you don't pray,
you know you are losing by default and you cannot receive, you will never receive the power of God if you are not praying. Naintindihan natin. Pangalawa, pride. Kayabangan. Ito, tandaan niyo, kapag ikaw, hindi ka mapanalanginin, punong-puno ka ng kayabangan. Why? Because prayerlessness and pride are twins. You cannot be prayerless and humble at the same time. Because humility leads us to pray. Naintindihan natin. Pride will lead us away from prayer. But humility will bring us to our knees to pray. Naintindihan natin. Kung ikaw, mababang loob ka, mapagpakumbaba ka, mananalangin ka. Dahil alam mong, hindi mo kaya na pagtagumpay sa buhay na ito kung wala ang tulong at kapangyarihan ng Diyos. Amen! Palakpakan nga natin ng Panginoon. Pangatlo, poor judgment. Ibig sabihin, mga desisyon sa buhay na sumasablay. Halimbawa, magtatayo ka ng business. Yung bang kung ano yung pumasok sa isip mo, makapagtayo nga ng lugawan, makapagtayo nga ng parlor, makapagtayo nga ng babuyan, makapagtayo nga ng hardware. Kung ano pumasok sa isip mo, gagawin mo. And then eventually, lugi lahat. Bankrupt lahat. Kasi nga, hindi mo ipinanalangin. Because if I were you, magtatayo ka ng business, magfa-fasting ako ng 21 days. Aalamin ko, Lord, kalooban niyo po ba talaga ito? Ayoko pong magkamali. Ayoko pong pagsisihan ito at sisihin kayo. Naintindihan niyo ba? Kung lahat ng major decisions niyo, pag-aasawa, o kahit ba may nanliligaw sa iyo, Lord, gusto ko na po sagutin, Lord. Ito na po hinihintay ko, Lord. 20 years na ako naghihintay. At ito na po dumating, Lord, sasagutin ko na ba? Wow. Maghunos dili ka. Baka yan, padala ng demonyo yan. Kaya mag-pray kang mabuti. Mag-fasting ka, Lord, ito po ba talaga yung kalooban nyo? Excited po ako, Lord. Pero, Lord, isubside niyo po yung excitement ko. Because it could cloud my judgment. Naintindihan niyo? So, that's why, kailangan mong manalangin so that you will not end up with poor judgment. At sa huli, sisisihin mo si Lord. Lord, bakit po nagkaganito? Lord, bakit po ako nagkaganito? Lord, bakit ako nabaon sa utang? Lord, bakit nagkamali ako? Itong asawa ko, Lord, bakit ganito yung binigay mong asawa? In the first place, nanalangin ka ba? And then, susisihin mo si Lord. Sa mga kapalpakan mo, naiintindihan po natin. Okay? Now, second major point, the contrast in the parable. Ang sabi doon sa verse 2 hanggang verse 5, basahin nga natin yung sa ang Bible. Okay, 1, 2, 3. Sabi niya, sa isang bayan, may isang judge na walang takot sa Diyos at walang respeto sa tao. Meron ding byuda na lagi pumupunta sa judge. Sinasabi niya, bigyan niyo ng hustisya ang kaso ko. Sa simula, hindi siya pinakinggan ng judge, pero sa katagalan, napag-isip-isip ng judge, kahit di ako natatakot sa Diyos at wala akong respeto sa tao, ibibigay ko sa biyudang ito ang hinihingi niyang hustisya. Kasi ginugulo niya ako lagi. Kung hindi, may stress na naman ako kasi di niya ako titigilan. Naintindihan niyo mga kapatid? Kaya ako, ang suggestion ko sa inyo, bumili kayo ng ang Bible. 225 pesos sa CLC. Okay? Kung wala kayong panahon, at magpabili kayo sa akin, baka sa Martes, andun ako. Okay? So, magaganahan kayo magbasa ng Bible. Kasi yung lingwahe dyan, Gen Z, Gen X, Millennial, talagang parang kinakausap ka lang ni Lord habang binabasa mo po. Okay, now, corrupt judge. Yung judge, corrupt. Ibig sabihin ng corrupt, masama,
He neither feared God nor respected people. Ito may mga tao na mga atheist, pero may respeto sa tao. Di ba? Yung iba naman, may respeto sa tao. Sabihin, yung iba, naniniwala sa Diyos, pero walang respeto sa tao. Pero ito, wala na lang respeto wala na takot sa Diyos, wala pang respeto sa tao. Talagang masama, ano? Hindi ka na nga naniniwala sa Diyos, bastos ka pa. Talagang sobrang buklukan ng kasamaan tong judge na to. So, he acted only when pressured, not out of compassion. Kasi sabi niya, sige na nga, ang bihira. Kesa ma-stress ako, ang tagal-tagal na niya akong kinukulit. Alam nyo, ang sabi ng ibang Bible scholars, ang ginagawa nitong babaeng ito, 24/7, maghapon magdamag, sumisigaw, bigyan mo ako ng hustisya! Bigyan mo ako ng hustisya! Sigaw na sigaw yung babae. Siyempre, sino ba naman nakakatulog nun? Hindi ba kapag yung kapitbahay nyo nagdibidyoke? Di ba? Inis na inis ka. Yung iba talagang buti lang na isusumbong sa pulis, di ba? At pinupuntahan ng pulis. Pero di ba, yung iba walang lakas loob na tinitiis na lang pero hindi nakakatulog. Kaya alas 5 na ng umaga, saka lang matutulog. Puyat na puyat. Inis na ito sa kapitbahay. Ito, ganun yung ginawa ng babae. Talagang pinuyat niya itong judge na to. At hindi lang isang araw, hindi lang isang gabi, matagal na panahon. Kaya itong judge na to, talagang puyat na puyat. Kaya sabi niya, kaysa ma-stress ako, at ikamatay ko, itong stress na to. Sige na nga, pagbibigyan ko na itong babaeng ito, baka ikamatay ko pa to. Ganun ang ginawa ng judge. Now, sa panahon po natin mga kapatid, marami pong mga masasamang lawyers. Many lawyers, judges, and government officials are corrupt. Tama ba? Sa panahon natin ngayon, alimbawa, noong nakaraang taon, yung trillion peso march, nung nangyari noong September 21, 2025, sa EDSA People Power Monument. So, yung mga religious leaders nagsama-sama para magmarcha laban po sa korupsyon doon sa flood control. Isipin niyo, trillion peso march, flood control pa lang, paano pa yung sa DepEd? Paano pa yung sa ibang mga sangay ng gobyerno? Nako, alam niyo, naiiyak talaga ako pag naisip ko to. Bakit? Kasi posible na kasingaman natin ang South Korea at ang Singapore kung hindi corrupt ang mga tao sa gobyerno. Pastor, namumulitika na kayo. Hindi po ako namumulitika. Real talk lang ito. Naintindihan niyo ba? That's why we need to pray for our government. Now, pangalawa, courageous widow. Una, corrupt judge. Pangalawa, courageous widow. Ibig sabihin, itong babaeng ito, talagang ang tapang niya eh. Ang kapal ng mukha talaga eh. Talaga sumisigaw, bigyan mo ako ng hustisya! Bigyan mo ako ng hustisya! Talagang hindi pinatulog yung judge. So, nagpapatuloy lang ito mga kapatid na it's about prayer eh. So, many people, some people are powerless with people, but powerful with prayer. Ibig sabihin, may mga tao na wala silang koneksyon sa matataas na tao. Pero, nananalangin sila, ang koneksyon nila sa lumikha ng lahat ng tao. Naintindihan natin? Maring wala kang koneksyon kay mayor, kay senator, kay congressman. Pero yung lumikha kay mayor, kay senator, at kay congressman, doon ang koneksyon mo. So, even though you are powerless with people, but if you are prayerful, you are powerful in prayer because God is behind your prayer. Naintindihan natin? Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Okay. So, she wore him down. Ang sabi sa English, she wore him down. Pinagod, talagang pinagod, pinuyat by consistent pleading. Yung sabi sa English, wear me out. Ibig sabihin daw ng wear me out, binigyan ako ng black eye, hindi ba? Yung black eye na kapag ikaw puyat ka, di ba? Ang itim ng mata mo, di ba? At sabi, puyat ka, bakit?
ang itim ng ng paligid ng mata mo. Ganun daw ang ginawa nung babae. Yun nangyari sa judge. It means not sleeping. Okay? So, kung makikita natin, no, mga kapatid, no, itong masamang hukom na to, ang sabi niya, hindi ako naniniwala sa Diyos. Wala akong respeto sa tao. Pero pagbibigyan ko na to. Hindi ako pinapatulog. Ikamamatay ko to. Pero, pinagbigyan, di ba? Dahil pressured. Yung contrast dito, ang sabi doon sa Matthew 7 talatang 11 sa wikang Ingles, if you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? Ano sa Tagalog yon? Kung kayong masasama kayo, marunong kayong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa langit? Hindi ba niya ibibigay ang mabubuting bagay kung kayo'y hihingi sa Kanya? Ano-unohan po natin, mga kapatid? Are you listening? Amen? Gising pa ba kayo? So, yung comparison dito, actually hindi comparison contrast. No? Na itong masamang judge na to, nagbigay siya out of pressure. Pero ang sabi sa Mateo 7:11 ng Panginoon, kung kayo mismo, kayo masasama kayo. Ha? Ang sabi ng Panginoon sa Mateo 7:11, kahit kayo masasama, hindi nyo kayang bigyan ng masasama ang iyong mga anak, mabubuti pa rin ang ibinibigay nyo kahit masasama kayo. Ang sabi ng Panginoon. Gaano pa kaya ang inyong Ama sa langit na punong-puno ng kabutihan? Hindi ba niya ibibigay sa inyo ang mabubuting bagay kung hihingi kayo? Naintindihan niyo, mga kapatid, no? Mas maganda mag-take down kayo ng notes para di kayo inaantok. So, pag nagte-take down kayo ng notes, alam niyo 70% ng naririnig niyo, nare-retain. Pero kapag hindi kayo nagte-take down ng notes according to psychology study, 10% lang ang retention. 90% tapon. So, kahit gaano ka-boring na nagsasalita, kung magte-take down ka ng notes, marami kang matututunan. Okay. So, how much more will your Father in heaven? Okay. So, the three benefits of persistent praying. Una, strengthens your faith. Will He find faith on earth? So, ibig sabihin, ang Panginoon naghahanap ng faith. Hinahanap ni Lord. Listen to this, makinig kayo. Hinahanap ng Panginoon kung may faith ka sa puso mo. Alam ng Diyos kung wala kang faith. Kung nandito ka dahil napilitan ka lang, wala kang magawa sa bahay, wala kang magawa sa buhay, kaya ka nandito. Alam ni Lord kung wala kang faith. Pero kung nandito ka dahil nag-expect ka ng pagpapala ng Diyos, at naririto ka dahil gusto mong sambahin at purihin ang Panginoon, ibig sabihin, you have faith in your heart and you will receive the reward of your faith. Amen. Palapakan nga natin ang Panginoon. So, persistent prayer trains you to trust God beyond feelings or visible results. Ano ibig sabihin nun? Yung pagpapatuloy at pagtsatsaga sa panalangin, tinuturuan tayo ng Diyos, no? Tinitrain tayo, sinasanay tayo ng Diyos para patuloy na magtiwala. Yung trust, naunawaan ninyo, kasi tingnan ninyo, yung mga bata na kada iyak bigay, yung mga bata, di ba, ang liliit pa, kumbaga, parang nagsisimula pa lang lumakad, sanay nang humawak ng cellphone. Di ba? Pagka inalis mo yung cellphone, nag-iiyakan. Ano ibig sabihin nun? Naku, delikado yan. Mga magulang, I'm warning you. Kapag kaganyan ng mga anak ninyo, na ang pampatahan ninyo sa mga anak ninyo, yung cellphone, naku, delikado yan. Baka nagpapalaki kayo ng kriminal. Kasi ang tawag dyan, instant gratification. Ibig sabihin, ibinibigay mo sa anak mo lahat ng gusto niya. Kaya paglaki niyan, kapag hindi mo na ibigay yung gusto niyan, aawayin ka niyan, mumurahin ka niyan. Naintindihan natin. That's why,
Ito yung halimbawa, hindi binibigay agad ni Lord yung prayer natin. Kasi nga, tinuturuan tayo ni Lord na magtiwala. Pinapahaba ni Lord yung pasensya natin. At yung feelings. Kasi yung iba, masyadong maino, di ba? Sa panahon natin ngayon, mga Gen Z, yung mga Gen X, yung mga Generation Alpha, ano yung mga kabataan, ang daling masaktan, no? Ang daling masaktan ng feelings na sinaktan mo yung feelings ko. Kumbaga may sinabi ka lang na hindi maganda, na hindi gusto ng pandinig nila, ayawan na, hindi na umati ng church, naghahanap na ng ibang church, o kaya naghahanap ng ibang kaibigan. Kasi nga, ayaw nila nang nasasaktan. Kasi nga, they rely more on their feelings. Ang buhay nila, umiikot sa feelings. Kaya, ginagawa ng Panginoon, yung mga prayers natin, hindi niya agad sinasagot kasi gusto ng Panginoon ayusin yung mga emotion natin. Naintindihan yung sinasabi ko? Kasi nga, balat sibuyas ka eh. Alam niyo balat sibuyas? Iyakin? Matampuhin? Alam niyo, may mga taong matampuhin, di ba? Yung maliit na bagay, pinapalaki. May kakilala ba kayong gano'n? Marami, konti. Katabi mo o hindi? Katabi raw. Or walang visible results. Kahit na wala pang visible results, patuloy ka, manalangin ka pa rin. Okay? Pangalawa, it shapes your character. Perseverance produces character. Ang sabi sa Romans 5:4. So the more you persist, the more God refines your heart, purifies your motives, and teaches you patience. So, inaayos ng Lord yung character natin. Okay, pangatlo, secures divine intervention. Okay. Will not God bring justice for His elect who cry out to Him day and night? Ibig sabihin, hindi ba ibibigay ng Diyos ang hustisya sa mga pinili niya na umiiyak araw at gabi sa Kanya? Ang sabi dito, elect, pinili. Tanong, kasama ka ba sa pinili ni Lord? Pastor, ano po yun? Mga pinili para umakyat sa langit. Kasi yung mga hindi pinili, sa impyerno yan. Ngayon, paano mo malalaman kung pinili ni Lord? Mahalaga itong sasabihin ko, Pastor, paano ko malalaman kung ako'y pinili ng Diyos na mapunta sa langit? Kapag ikaw ay nagsuko ng buhay kay Kristo, kinilala mo si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng iyong buhay at pinagsisihan mo yung mga kasalanan mo, ibig sabihin, pinili ka ng Diyos na umakyat sa langit. Amen! Palakpakan nga natin ang Panginoon. Pastor, yung tatay ko, 10 taon ko nang sinisiran. Ito hanggat buhay ang tatay mo, may panahon pa, mahaba ang pasensya ng Diyos sa tatay mo. Naintindihan natin? So, God honors persistent prayer with answers, breakthroughs, and justice in His perfect time. Okay. Pinaparangalan ng Diyos yung ating mga pagtsatsaga sa pananalangin. Binibigyan niya ito ng mga sagot, ng mga breakthrough, at ng justisya sa tamang panahon. Sa panahon ng Diyos, hindi sa panahon natin. Tandaan nyo, iba ang timeline natin bilang tao sa timeline ng Diyos. Pakinggan niyo mabuti, sabihin ko. Naniniwala ba kayo ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay? Amen. Yun ba, hindi mo kasagot? Naniniwala ba kayo na ang Diyos, kung ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay, siya rin ang lumikha ng panahon? Kung ang Diyos ang lumikha ng panahon at ng oras, sa palagay nyo, hindi alam ng Diyos kung ano yung mangyayari magmula ngayon hanggang sa katapusan ng mundo? Alam niya o hindi alam? Kung ganon, alam ng Diyos kung ano mangyayari sa iyo mula ngayon hanggang sa kamatayan mo. Alam o hindi alam? So, alam ng Diyos. So, ibig sabihin, yung pananalangin natin, may mga pagkakataon na parang, Lord, ang tagal. Sa palagay mo lang, ang tagal. Pero sa timeline ng Diyos, darating yan sa tamang panahon. Amen? Kaya magtiyaga ka lang. Okay?
Magpapasalamat ka. Darating ang panahon, iiyak ka. Hindi dahil sa hindi sinagot ng Diyos yung prayer mo, kundi dahil sinagot ng Diyos ang panalangin mo. At yan ay luha ng papuri sa Panginoon. Amen? Palakpakan nga natin ang Lord. So, the benefits of persistent praying in summary, it strengthens your faith, it shapes your character, and it secures divine intervention. Okay. Now, maganda itong sa Brooklyn Tabernacle Church. Alam niyo, paborito ko to, author na to, pastor na to, si Pastor Jim Simbala. Halos lahat ng libro niya binabasa ko. Alam niyo yung church nila, lumago, paano? Prayer. Yung Tuesday night nila na prayer, punong-puno yung church. Nakapila ang mga tao sa labas. Sarado pa yung simbahan, yung church nila sa Brooklyn. Pero ang mga tao nakapila na sa labas para pumasok sa loob ng church para manood ng concert? Hindi. Para makinig ng sermon? Hindi. Anong dapat? Mananalangin. And that's the reason why, mga kapatid, yung kanilang church, ilan ang miyembro? More than 10,000. At hindi lang basta mga miyembro, karamihan ng mga miyembro ng Brooklyn Tabernacle Church, mga dating drug addicts, mga dating mga prostitutes, dating mga gang leaders at gang members, at dating mga nagpa-practice ng witchcraft at voodoo. Ganong katindi ang miyembro ni Jim Simbala. At alam nyo, kung may pagkakataong makarating ako sa Amerika, this is one of my bucket list. I will visit the Church of Jim Simbala. In fact, yung kanyang libro na Fresh Wind, Fresh Fire, merong signature na dinala sa akin. Bakit? May umaatin sa atin dati doon, yung matangkad na negra na nursing student yata o medicine student sa Fatima. Dati nung nasa kabila pa tayo. Nung nagkausap kami, sabi ko, what church do you attend in America? Sabi niya, I attend the church of Pastor Jim Simbala. So, tonto ako. So, sabi niya, Pastor, I will go back to the US for a vacation. Sabi ko, can you ask Pastor Jim Simbala to give me a book with his signature? So, dumating dito. Andun nga yung libro, may signature to Pastor Joe Floresta. Tuwa ako. So, mga kapatid, through prayer, wala silang ibang strategy ng paglago. Yung Tuesday night prayer, punong-puno ang church dahil gusto nilang manalangin. Hindi dahil nandoon magko-concert yung Bini. Hindi dahil magko-concert yung Planet Shakers. Walang concert na mangyayari. Kung hindi, ang concert ay concert of prayer. Why? Because they believe in the power of prayer. Naintindihan niyo ba, mga kapatid? Because if you believe in the power of prayer, you will love to attend prayer meetings. Amen? Okay. So, yung amen nyo na yan, ha? Titingnan ko kung talagang amen yan. Pangatlo, so, the commendation for persevering faith. At sinabi ng Panginoon, makinig kayo sinasabi ng masamang judge. Di ba ibibigay ng Diyos ang hustisya sa mga pinili niya, sa mga nagpe-pray sa kanya araw at gabi? Patatagalin pa ba niya bago siya tumulong sa kanila? Sinasabi ko sa inyo, ibibigay yan sa kanila, hinihingi nilang hustisya. Kaso, may makikita ba ang Son of Man ng mga taong may faith pag dumating siya? From ang Bible. So, commended, ibig sabihin, pinarangalan ng Panginoon yung matyagang pananalangin. So, ano yung promise ni Lord? The faithful will be rewarded. Ang sabi doon sa talata, He will answer His elect, the chosen ones, who persevere night and day. So, though the answer may be delayed, but for sure, it will not be denied. Let me say that again. Though the answer may be delayed, but for sure, it will not be denied. Maaring matagal, pero hindi ibig sabihin tinanggihan. So, there is a divine purpose why God sometimes delays His answers to our prayers. May mga dahilan. Bakit dinedelay ni Lord yung mga sagot sa ating mga panalangin? So, ano yung purpose ni Lord? Una, He watches our faithfulness. Faithful ka pa rin ba? Kung sakaling hindi pa ibinibigay ni Lord yung sagot sa panalangin mo? Or, sabihin natin, talagang hindi kalooban ni Lord yung prayer mo.
Patuloy ka pa rin bang sasamba sa Panginoon? O maghahanap ka na ng ibang church? O maghahanap ka na ng ibang religion? Hanap ka na ibang pastor? Pangalawa, it works on our character. Kapag naghihintay tayo sa sagot ng Diyos sa ating panalangin, kumikilos ang Diyos sa pagkatao natin. Kasi nga alam ng Diyos maraming sharp edges sa ating character. Maraming kailangan, kumaga sa karpentero, maraming kailangan na katamin, kikilin sa pagkatao natin. Naintindihan niyo yung sinasabi ko? Na meron tayong mga pagkatao, bahagi ng pagkatao natin na kailangan ayusin ng Diyos. Iyan ay magagawa ng Diyos dahil yung mga prayers natin matagal sagutin. Now, pangatlo, He wants to give what is better. Ito maganda. Kaya pala hindi sinasagot yung prayer mo kasi mali yung prayer mo. Ang gusto ni Lord na ibigay sa iyo, better than what you are praying for. Ito, balikan niyo yung mga prayer request niyo. Kung sinagot kaya ni Lord lahat ng prayer request niyo, nasaan na kaya kayo ngayon? Baka backslide na kayo. Kasi alam niyo, may mga prayers kayo na hindi pala kalooban ng Diyos na kung sinagot ngayon, patay kayo. Naintindihan ba natin? Sira ang buhay mo. So, prayer is not just about getting answer from God, but it is about getting intimate with God and becoming more Christ-like in character. Ano ibig sabihin nun? Ang panalangin, hindi lang ito yung paghingi ng sagot sa Diyos. Ulitin ko pakinggan niyo mabuti Yung mga nasa labi, makinig kayo. Ang pananalangin, hindi lang ito yung paghingi ng sagot sa Diyos. Kung hindi, ito rin ay yung pakikipagniig sa Diyos. At pagiging kawangis ni Kristo sa pagkatao natin. Naintindihan natin? So listen, that's why even if the Lord will not answer your prayers, even though the Lord will not give the answer to your prayers, the more important matter is you are getting intimate with the Lord. Nakikipagniig ka sa Diyos at yun ang gusto ng Panginoon. Ito pakinggan niyo sasabihin ko. Bakit marami tayong mga prayer requests? Bakit marami tayong pangangailangan sa buhay? Bakit? Dahil galit ang Diyos sa atin? Hindi. Dahil mahal tayo ng Diyos. Dahil kung wala tayong mga pangangailangan sa buhay, marami sa atin, hindi tayo lalapit sa Diyos. Kaya tayo nais ng Panginoon na lumapit sa Kanya, gusto niya ng relationship sa atin. God wants to have an intimate, close relationship with us. Na minsan, nasasaktan tayo, Lord, bakit hindi mo sinagot yung panalangin ko? Pero hindi mo alam, napapalapit ka sa Diyos. Naintindihan niyo ba? Parang yung ligaw na tupa. Iniwan ng pastol yung 99, hinanap yung isang tupang naligaw. Alam niyo, may nabasa ako na may mga tupa na talagang ligawin. Sabihin yung ligawin na lagi naliligaw. Ang ginagawa ng pastol, binabali yung binti. Pakinggan yung sasabihin ko binabali yung binti. So, pagbali ang binti niya, bebendahan yan. At nakasampay yung pastol, yung tupa na yan sa leeg ng pastol. Laging nasa tabi ng pastol yung tupa. At pag gumaling na, yung binti ng tupa na binali ng pastol, hindi naaalis yung tupa sa tabi ng pastol. Ang tanong, kailangan pa bang baliin ni Lord yung binti mo? Bago ka matutong lumapit sa Diyos. Baka meron sa inyo, maghanda kayo. Malapit kang baliin ni Lord yung binti mo. Sa tigas ng ulo mo. Dahil lagi kang naliligaw. So, tried, tested, and troubled. Ano ba yung mga Gen Z? Ano yung mga Gen Z? Ito yung mga kabataan ngayon na many of them are tried, tested, troubled. Yung character traits ng mga Gen Z, they're emotional, egotistic, entitled. So yung bang mga tipong ang masyadong bilib sa sarili,
Pero parang malaking bubble na kapag tinusok mo ng aspile, sumasabog. They rely more on emotions, feelings, entitled. Hindi yung, I will serve you, Lord. Kundi, Lord, serve me. Puro give me, give me, give me. Ang treatment nila kay Lord, parang vendo machine. May uhuhulog, may matatanggap. That's why, ang ginagawa ng Panginoon, binibigyan ng maraming mga trials to mga Gen Z na to para matuto. Okay, meron akong binabasang libro, Reaching Gen Z for Christ. Maganda yung libro. Real Faith in a Digital World. Ang sabi ng author, si Greta Nukilia, sabi niya ganito, but reaching Gen Z today, it hits different. We're talking about a generation growing up with endless scrolling, digital noise, algorithm-driven feeds, and instant everything. They're smart, passionate, and connected, but also more anxious, skeptical, and distracted than ever. Gen Z's toughest battle, social media addiction, identity crisis, pornography, and even anxiety, plus suicidal thoughts. Gen Z is spiritually curious. They want something real, something honest, something deep, and that's where Jesus comes in. Okay? Hindi ko nagtatatagalog, wala na tayong panahon. Pero yan yung karakteristik ng mga kabataan ngayon. Ang sabi nga nung author, nung kabataan nila, pag pinagalitan sila ng pastor, they bow down, they repent, and they stay in the church. Pero yung mga Gen Z ngayon, pag pinagalitan ng pastor, yuyuko yan, pero mag-iisip ng paano gumante at lalayas ng simbahan. That's the characteristic of the Gen Z. Hindi mo pwedeng pagalitan. Hindi mo pwedeng sitahin dahil lalayas ng church. Kaya ang Diyos ang dumidisiplina sa kanila. Now, what lessons can we learn from the parable of the persistent widow? 4 don'ts. Number 1, don't neglect your private prayer. Huwag mo pabayaan yung prayer mo. Ipaglaban mo yan, yung private prayer mo. 15 minutes, I started with 15 minutes, tina-timer ko yung cellphone ko, hindi ako tumitigil hanggat di tumutunog yung aking cellphone na 15 minutes. Nasanay na ako doon, ginawa kong 20, ginawa kong 30, ginawa kong 45, ginawa kong 1 hour. At mayroong mga pagkakataon, another hour, 2 hours of prayer. Kaya pag nasa prayer mountain ako, 2 oras ako sa prayer cell. Bakit? Yung unang oras, I read the word of God, Lord, speak to me, speak to me, speak to me. I will not get out of this prayer cell until you speak to me. And then I worship the Lord. And then the second hour, doon lang ako mananalangin. Bitin pa yung 2 hours ko na yun. Don't neglect your private prayer. Pangalawa, don't give up on God's delayed answers to your prayers. Delays are not denials. Maring dinedelay ni Lord kasi may tinuturo si Lord sa iyo eh. Pangatlo, don't underestimate the power of your prayer. Don't underestimate. You have the power. And the power is in your prayer. Don't underestimate the power of your prayer. Pangapat, don't limit what God can do in your life through your prayer. Tandaan mo, God has a powerful and wonderful plan for you. And you can get it through prayer. Mga kapatid, naalala ko si Pastora Malu, she had her cancer in 2022. I did not stop praying. Hanggang sa nasa ICU si Pastora Malu for 22 days, hindi ako tumigil manalangin. At alam niyo, last year or 2023, every Monday, nasa prayer mountain kami. Hindi ako tumigil manalangin. And yet, June 15 to 2025, bumalik yung cancer ni Pastora Malu, 22 days in ICU, kinuha pa rin siya ng Panginoon. Hindi ko matanggap. Natanggap ko pero hindi ko maintindihan. Bakit nagkaganon? Hindi ko kaya ipaliwanag yun eh. Pero by faith, tinanggap ko. Hindi ko kaya intindihin lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay ko.
Hindi ko kaya intindihin. That's why I need the faith. I need faith. Kaya sabi ng Panginoon, sa huling panahon, meron bang pananampalataya na makikita si Lord sa mga taong nananalig sa Kanya? I did not lose my faith when I lost Pastor Amado. I held on to my faith kasi yun lang ang pwede magpalakas sa akin. Pag binitawan ko yung faith ko, wala na. Baka hindi na ako pastor. Baka iniwan ko na kayo. And the fact that I'm still here preaching to you because I still have my faith. Even though God did not answer my prayer to heal Pastor Amado. Kinuha pa rin ni Lord si Pastor Amado. Kasi yun ang kalooban niya eh. Ang sabi namin ni David, Lord, alam niyo for 22 days, marahil kaya hindi pa matigok eh. Kasi hindi namin binibitawan ni David sa prayer. Pero nung dumating kami sa punto na Lord, kalooban mo, yung kalooban mo mangyari. Kung kalooban mo Lord, nakunin na si Pastor Amalu, kunin mo na. Not our will, but let your will be done. June 15, tumigil na yung puso ni Pastor Amalu. Father's Day. May mga bagay dito sa mundo na hindi natin kayang paliwanag. Pero sa pamamagitan ng pananampalataya, kaya nating matanggap. So, in the end, Hebrews 5:7-8, si Jesus, noong namumuhay pa si Jesus sa mundong ito, umiiyak siyang nananalangin at nagmamakaawa sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dininig naman siya dahil lubos siyang naging masunurin. At kahit anak siya mismo ng Diyos, natutunan niya ang pagiging masunurin at pananampalataya sa mga paghihirap na dinanas niya. So mga kapatid, kahit ang Panginoong Jesus, prayerful si Lord, prayerful. Napaka-prayerful ni Lord. Madaling araw nananalangin. And then bago matulog sa gabi, nananalangin pa rin. Puro prayer, prayer, prayer. Pero marami pa rin pinagdaan. Sabi dito, natutunan ng Panginoon na maging masunurin dahil sa mga paghihirap na kanyang dinanas. As you see, Jesus did not give up on the cross. Why? Because He was thinking of you and me. Kaya nagpatuloy si Jesus sa cross dahil yun ang mission niya. He did not give up the cross because of His love for you and me. He did not give up because of His love for the world. Let us pray. Salamat po, Panginoon, sa mensaheng pinagkaloob mo. I pray, O God, Lord, that your message, Lord, ay bumaon sa puso ng mga nakikinig. And I pray, O God, that this message will revolutionize our prayer lives. And we will never be the same again after we have listened to your message, Lord, about the parable of the persistent widow. Make us like the widow. She did not give up. She did not give up until she received the justice that he was asking for after a very long time. And Lord, we are not coming to the throne of an unjust judge, but we are coming to the throne of a gracious, loving, heavenly Father. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang nagsabi sa Hebreo 4:16, lumapit kayo, lakasan niyo ang loob ninyo, lumapit kayo sa trono ng awa upang tumanggap kayo ng biyaya at habag sa panahon ng pangangailangan.
Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah.